Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ang Siya muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa Kaniyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang Kaniyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kaniya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga ilang linggo din natin sinusundan ang liham sa mga Hebreo. Ngayon, tatapusin na natin ang pagbasa sa liham na ito. Nagbibigay sa atin ng ilang paalaala ang pagwawakas ng liham. Ang buhay Kristiyano ay gumagabay sa ating pakikitungo sa Diyos at pakikitungo sa kapwa. Kailangan natin ang dalawang relationships na ito. Kaya nga, ang utos sa atin ay mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Dalawang bagay ang ipinapaalaala sa atin ngayon. Ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Magbibigay tayo ng dalawang paghahain, dalawang offerings. Maghain tayo sa Diyos ng pagpupuri. Nagpupuri tayo sa Diyos kung kinikilala natin ang Kanyang kadakilaan at ang Kanyang kabutihan. Ikinatutuwa natin ito at pinasasalamatan sa Diyos. Kilalanin natin at sa lingwahe pa ng kamakabataan, i-shout out natin na ang Diyos ay dakila at mabuti. Talagang ganyan siya. Tingnan na lang natin ang kalikasang Kanyang ginawa. Ang mundo natin, ang karagatan, ang mga hayop, ang mga lahi ng mga tao, talagang dakila ang Diyos. Siya mismo ay nagandahan sa mga ginawa niya. Hindi lang ang paglikha, ang creation, ang nagpapakita ng kadakilaan at kabaitan ng Diyos. Ganun din ang pagtubos niya sa atin. Pinakita ang dakilang pagmamahal sa pagbibigay niya sa atin ng Kanyang anak na si Jesus at ng pag-aalay ni Jesus ng Kanyang sarili para sa atin. Ang gawain ng Diyos sa creation at redemption ay ang mga sanhi o dahilan ng pagpupuri natin sa Diyos. Ang pag-aalay natin ng hain sa ating kapwa ay nagagawa natin sa paggawa ng mabuti na pinapakita natin sa pagtulong sa iba.
lalo na sa mga nangangailangan. Kinalulugdan ng Diyos ang ganitong offering. Ang isa pang panghuling paalaala ay ang pagsunod sa mga nangangasiwa sa atin. Tayo isang komunidad. Sa isang komunidad, may mga naatasang mga tao na nangangasiwa sa atin. Sumunod tayo sa kanila at magagawa nila ang kanilang tungkulin ng maayos at maluwag sa loob. Mas pangangasiwaan nila tayo ng maayos kung maging masunurin at nagko-cooperate tayo sa kanila. Ang komunidad mismo natin ang mahihirapan kung pasaway ang mga miyembro. Pahihirapan natin ang namumuno at mahihirapan din tayo. Ang mga pastol natin ay gumagawa lang ng mga gawaing pagpapastol ng ating dakilang pastol na walang iba kundi si Jesus. Kaya sa pagsunod natin sa mga namumuno sa atin, sinusundan natin si Jesus, ang dakilang pastol. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng kailangan namin upang maisagawa ang iyong kalooban. Talagang nagdidepende kami sa iyo. Nagdidepende kami sa iyo, naggabayan mo kami sa wastong landas, at nagdidepende kami sa iyo, nabigyan kami ng lakas na gawin ang ipinagagawa mo. Dito kami makararanas ng kapahingahan sa iyong pangako sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.